Hindi nakikita ng pangkaraniwang mata, hindi may paliwanag ng pangkaraniwang kalaman. Nararamdaman mo lang. Dapat bang paniwalaan? Magdasal na kayo. Papasok na tayo sa marim-marim na mundo. Kasindak-sindak sa Radyo 5, 92.3 News FM. Marami ang kwentong gumimbal sa lahat tungkol sa mga taong namatay na at muling nabuhay. Marami nagpatotoo na nangyayari ito. Ito ay hindi kwentong walang batayan dahil talagang may mga taong nagpapatotoo na mula sa kamatayan muli silang nabuhay. Tulad ng inyong lingkod na namatay noong 23 anyos at muling nabuhay. Pero ang ilang oras nga bang pagkamatay ay maaari pang agapan o maaari pang iligtas ang namatay at muli pang mabubuhay ang tao? Ano ang bagong tuklas sa siyensya tungkol dito? Ikukwento ni Dea Ricacho. Ayon niya sa critical care physician na si Dr. Sam Parnia sa libro niyang Erasing Death na kanyang isinulat, ang resuscitation o pagsagip sa nag-aagaw buhay ay isang uri ng issue na matagal nang pinagtatalunan sa medical field sa loob nga ng 2 dekada. At sinasabi ni Dr. Parnia na sa kasalukuyang panahon, dala ng magagandang uri ng teknolohiya, kaya na ng mga dalubhasa na buhayin ng taong namatay kahit 2 oras nang walang tibok ang kanyang puso. Sabi pa ni Dr. Parnia, maghintay lamang tayo ng 20 taon at kaya na ng mga eksperto na buhayin ang mga taong namamatay kahit 1 araw na siyang patay. Ang tawag niya rito ay resuscitation science. Sa kasalukuyan, 18% lamang ng mga pasyenteng namatay sa Amerika ang nabubuhay nila sa pamamagitan nga ng cardiac arrest at sa United Kingdom, 16% lang ito. Maliraw kasi ang paniniwala ng maraming doktor na nasisira na ang utak ng tao kapag huminto na ang tibok ng puso nito sa loob lamang ng 5 minuto. Ang kanyang paniniwala, kayang baliktarin ang kamatayan tungo sa muling pagkabuhay dahil sa mataas na uri ng teknolohiya na dumarating sa ating panahon. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2013.